Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Di na raw matutuloy ang impeachment trial ni Sara. Kung ito man raw ay tumawid na sa 28th Congress. Totoo ba ito mga kabunyog? Ayon po kasi ito sa sinabi ni Senador Tolentino na kung gusto raw matuloy ang impeachment trial ni Sara, dapat bilisan ng Senado ang paglilitis dito at dapat raw matapos ito sa loob lang ng isang buwan dahil kung umabot na ito ng June 30 at tumawid na raw ito ng 28th Congress at hindi pa tapos, mawawalan na raw ng bisa ang paglilitis dito kay Sara sa Senado. Anyway, ito naman po ay pinabulaanan ng isang kongresista na si Congressman Lorenzo Defensor, isa sa magiging prosecutor ni Sara pag nag-umpisa na ang trial nito. Sabi niya, hindi naman totoong mawawalan na ng bisa ang paglilitis dito kay Sara kung tumawid man ito ng 28th Congress. Dahil ang Senado raw ay continuing body at ang mga senador na tapos na ang termino lang ang aalis pero tuloy pa rin ang trial ni Sara. Ito ngayon ang paliwanag dito ni Congressman Defensor. Anyway, para po sa malinaw na paliwanag dito ni Congressman Defensor, pakinggan po natin siya hanggang sa dulo nitong video, pero bago muna iyan. Panoorin na muna natin itong mga sinabi ni Senador Tolentino. Senator Francis, kahapon po kayo tumindig at nabalitaan nga po namin na nagkaroon ng masigabong balitaktakan doon sa Senado. Ano po? Let's talk about yun nga pong inyong pinaninindigan na effectively pag hindi natapos yung impeachment, kung masisimulan man dito sa 19th Congress, effectively wala na yon. Matatapos na yon. It dies a natural death. Can you explain more about that, sir? Kasi nga po yung sinabi ko, mahirap i-laymanize ito yung alam mo yung constitutional law, hirap try natin. Opo, nagtuturo din po ako ng constitutional law at ganito po, pilitin ko po. Sige po. Ang bawat kongreso po ay may taning, may buhay po. Yung 19th Congress ay magtatapos po sinidye sa June 13, 1-3. Okay. At magtatapos naman po ang buhay nito June 30, June 30. Ang ibig sabihin po nun, lahat po nung nasimulan na hindi natapos ay kailangan kung lahat po ng nasimulan hindi natapos shall terminate upon the expiration of the Congress. Yun lang po ang maliwanag doon. Sa rules, sa jurisprudence, ang bawat isang kongreso ay independent from each other. Ngayon, yung iba po ay merong mga sinasabi na pwedeng tumawid. Sinasabi ko po kahapon, ituro nyo sa akin kung saan provision ng Constitution nakalagay yung salitang carry over, crossover o sa Tagalog, tawid. Wala po. Wala pong 3,000 kataga ang nilalaman ng ating saligang batas. Wala po nakalagay na ganon. So pag wala sa Constitution, wala po 'yon. Okay. Hindi po natin pwedeng inventohin 'yan. Sinasabi ng iba, bakit sa US ganon? Ang US po, ginaya lang po nila yung British Parliament, yung kanilang rules sa impeachment. Kinopya lang nila 'yon. Yung House of Commons, nagpapalit po yun, nag-ieleksyon, members ng parliament. Yung House of Lords, permanent po yun. Ito yung mga aristocrat doon. Tayo naman, ginaya natin yung US Constitution, yung rules sa impeachment. Yung rules ng impeachment ng US Constitution, 1896 pa ho ata yun. Sa pinakamatagal na ho yun. Panahon pa ni na Andrew Jackson yun. So, ganito po yung pagkakaiba. There is a structural difference between the Senate of the United States and the Senate of the Philippines. 100 lang po sila. Two senators per state. Yes. Every 2 years, nag-i-election po yun. Every 2 years. Nag-i-election sila ng 33. Ang naiwan po doon, 67. 100 minus 33, 67. 67 is enough to constitute a quorum. Quorum is 50 plus 1. Plus yung presiding officer is the Vice President of the United States. So, continuing yun. Sa atin, ang matitira sa sinidye adjournment namin sa June 1-3 o kaya sa paglalaps ng 19th Congress sa June 30, June 30, ay 12 na lang. Kasi magkukonvene yung next Congress sa ayon sa Saligang Batas, 4th Monday of July, which is June 26, thereabouts, bago magsona. So may gap yun. Wala kaming quorum nun. Wala kaming, ang 12 cannot constitute a quorum. Diba? Yeah. Kahit saan i-compute. And to convict or to acquit, you need 16. Yeah. Okay. So, ibalik natin sa 1935 Constitution. Kinopya naman natin uli yung
patungkol sa impeachment sa saligang batas ng Estados Unidos. Noong 1935 Constitution, ang eleksyon ng senador, 888. Hindi natitira laging 16. Enough to constitute a quorum, sufficient to convict or acquit in terms of impeachment. Kaya continuing body yun. Pwedeng continuing body, but not continuing in terms of transacting business. Kaya nilabas ko yung doon sa speech ko na sinadmit, yung notion na negotium non continuatum. Tapos na yung business. So yun po yung dahilan kaya hindi pwedeng maitawid. Kung gustong matapos ng impeachment ay dapat by June 30 tapos. Yan po ang paliwanag ni Senador Tolentino kung bakit raw hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Sara kung ito man ay tumawid sa 28th Congress. Anyway, dito po nag-fact check itong si Congressman Defensor sa mga sinabi ni Senador Tolentino na hindi ito totoo. Bakit raw? Ito mga kabunyog, pakinggan naman natin ang paliwanag dito ni Congressman Defensor. Anyway, kung hingi kami ng reaksyon, ang sabi ni Senator Tolentino, Francis Tolentino, pagdating ng June 30 at hindi pa natin na-actionan itong impeachment complaint laban sa kay Vice President Duterte, wala technically dismissed na ito. What do you say? Alvin and Doris, this is tantamount to abandonment of the Senate's duty under the Constitution to exact accountability. Hindi maganda ito. It's a bad example to the young and future leaders of our country that they close their eyes, they close the doors of the Senate on high crimes and betrayal of public trust. Tinalikuran nila ang ating konstitusyon. Kaya masama ang loob ng konstitusyon at ng mga tao dahil gusto lang naman natin makita ang ebidensya at ang proseso ng impeachment regardless of the verdict. Pero teka muna, dun sa legal na aspeto, kasi ikaw abogado naman, si Senate Majority Leader Tolentino, abogado rin. Ano po? From a legal standpoint, tama ba siya na pagdating ng June 30 at wala tayong nagawang anumang desisyon o yung Senado, wala yan, technically, na-dismiss na. Fundamentally. Na-dismiss. Kasi ang may implikasyon yun eh. Pag na-dismiss yun, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng filean ulit dahil may 1-year ban eh. 1 year pala. Di ba? So tama ba siya legally speaking o may iba kang legal na pananaw, Congressman? Alvin, hindi ako sangayon kay Senator Francis Tolentino. Ang sinasabi nilang pag nag-adjourn ang 19th Congress ay nagtatapos na ang lahat. Tandaan natin na ang Senate ay may Senate Rules of Procedure. At ang nag-a-adjourn at nagtatapos lamang ay ang kanilang legislative power. Ang Senate ay isang continuing body pagdating sa impeachment kasi may separate Senate Rules of Impeachment tayo. Kung hindi continuing body ang Senado, di sana nawalan din ng termino itong 12 nating senador na magpapatuloy bilang senador. Actually, Alvin, hindi mawawalan ng senador kahit kailanman dahil magta-transition lang on June 30 ang new 12 senators. So, pwedeng magkaroon ulit ng 24 senators na magpatuloy ng trial kasi dapat ang trial hindi natatapos kapag nag-adjourn ang legislative power. Because like we said, the Senate is a continuing body. The impeachment is a political process. At hindi ito legislative power. Totoong na politika nga ang impeachment. At dahil hindi ito itatalakay ng Senado sa 20th Congress. Isipin mo, Alvin, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Kung sakaling magkaroon tayo ng isang napakasamang presidente o isang napakasamang vice president at may ginawa silang isang malaking krimen ngayong Mayo, nag-file ng impeachment ang ating Kongreso sa diretso, sa Senate, tinalakay ng June, hindi natapos ang trial at hindi pinayagang tumawid ng Senado, hindi ba natin pwedeng tanggalin sa pwesto ang napakasamang presidente at vice-presidente dahil nag-1-year ban na tayo? Hindi yun ang intensyon ng ating konstitusyon. Ang intensyon ng ating konstitusyon ay dapat magpatuloy ito para matanggal ang isang napakasamang leader kung magkaroon man tayo regardless of whether there is an adjournment of the 19th or 20th Congress. Okay. Sana nakita nyo yung halimbawang yon dahil ang impeachment, proteksyon yon sa taong bayan at proteksyon yon para sa bansa at sa ating gobyerno. Okay. So paano po ang gagawin natin? Dahil na-delay na nga po ng na-delay at marami po ang nag-iisip at nagko-conclude na ay talagang inubos na talaga ng SP ang panahon para talagang wala na, hindi na matutuloy. Wala nang oras eh. Sa ngayon, Doris, dahil manifestation pa lang naman ang ibinigay ni Senator Francis Tolentino,
hindi pa naman nila formal na isinerado ang Senado pagdating sa 19th Congress. Sana mamulat ang mata ng ating mga senador at magkaroon sila ng lakas ng loob. It takes courage to face an impeachment trial, and it's all up to the hands of our senators na may hawak sa kinabukasan nitong gobyernong ito. So, abangan natin sa June 11 kung matutuloy nga ang reading of the articles of impeachment at kung ano pa ang ibang gagawin ng ating mga senador. Kasi nadismaya ako sa sinabi niyang nawawalan ng numero ang ating Senado para magkaroon ng trial o posibleng acquittal or conviction. Pero hindi totoo yun. Kasi when our 12 senators stepped down on June 30, immediately the new 12 senators assume their position. Magta-take oath nga sila before June 30 eh. Kaya tuloy-tuloy na may 24 agad tayo. Kahit man naka-break, kahit naka-adjourn. Kasi ang impeachment, uulitin ko, hindi ito exercise of legislative power. Ito ay exercise, ito ay isang political exercise. Opo. Ano kaya ang impact nito sa ating sambayanan, sir, na umabot tayo sa ganitong klaseng punto? Ang taas ng expectation ng marami. Although marami rin ang nagsasabi na ayaw nilang matuloy. Pero may expectation. Parang ano ba ang magiging ending nito? Parang baliwala na lang? Sigurado ako para sa mga tao at sa mga kababayan nating gustong makakita na kung paano ilabas ang katotohanan sa isang pagkakamali, ma-acquit man o ma-convict, lalong aalma ang mga Pilipinong pabor, dapat managot ang isang mataas na opisyal, at may epekto din ito sa mga taga-suporta ng ating Vice President na ayaw nilang matuloy itong impeachment na ito. But this is a bad example to the country, a bad example to the young leaders, that we refuse to exact accountability and integrity sa ating mga matataas na opisyal. Okay. Ngayon, kung totoo at tama si Senate Majority Leader Tolentino, pagpalagay nating tama siya pagdating ng June 30, dismissed yung impeachment complaint laban sa kay Vice President Sara, ano ang next move ng Kamara? Kasi technically, may 1 year ban. O bawal. O paano? So, wala na talaga. Parang kumbaga ang susunod na usapan, 2027 na, Congressman. Pa. Oo. Tama yon, Alvin. Kaya binigay ko yung halimbawa ko kanina na kung magkataon man na may napakasama tayong presidente o may napakasama tayong mataas na opisyal dahil sa ginagawang aksyon nitong Senado natin, hindi natin magagamit ang impeachment para tanggalin ng isang napakasamang opisyal kung magkaroon man tayo balang araw. Kawawa ang ating bansa because we turned our back on our democratic processes. Kaya hindi maganda ito para sa mga Pilipino. Pero legally, anong remedyo doon? Kasi nakalagay nga po yun sa rules. At sabihin nila, syempre, rules are rules. There is a legal remedy if we can decide that the Senate has committed grave abuse of discretion in refusing to take on this impeachment trial. Darating din yan sa Korte Suprema dahil kahit isa itong political question o isa itong political process, if there is a grave abuse of discretion, the Supreme Court has the right to review. So, kailan kayo bang magpapadala nito sa kayo ang magbibring ng mag-aakyat ng issue sa Korte Suprema? Hindi pa natin masasabi. Antayin natin when the issue is ripe for decision and ripe for filing before the Supreme Court. Tignan natin hanggang sa susunod na linggo kung anong pinal na gagawin ng ating Senado. Okay. Pero pwede din naman na private individual ang mag-question yan, di ba? Not necessarily anyone from the prosecution. Ang isang impeachment affects the entire country. Every citizen has an interest in the impeachment of a president or vice president. Kaya kahit sinong Pilipino pwedeng mag-akyat sa Korte Suprema kung meron mang grave abuse of discretion ang Senado sa pagtanggi na italakay ang impeachment trial na ito. Okay, thank you. Ako ang isa na lang bago ka na ipakawalan. May sama ba kayo ng loob kay Senate President Chis Escudero? Kasi pag tinanong mo yung ordinaryong tao, ang dating sa kanila, ang nag-delay, si Escudero. Ayan, nakikita mo naman pa rin sa social media, ganun yung reaction. Kaya lang, hindi naman kasi sila legal expert. Hindi naman sila Senate President. I was just wondering, kayo sa prosecution, masama ang bang loob ninyo kay Escudero na na-delay yung pagsisimula ng impeachment trial? Wala akong personal na sama ng loob kay Senator Chis Escudero. Itong pagkakataong magkaroon ng political process, lipas din ito, and like I said, it is a political process. Ganyan talaga sa Pilipinas at sa ating bansa. Hindi tayo dapat nagkakaganyan. Ang gusto lang natin ay
kung ano ang sanang tama, panindigan din ng ating mga senator. Nothing personal. Okay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.